noong pong October 17, mga alas 11 ng gabi yun, meron pong isang Amerikano, isang American vlogger. Ang pangalan po ay si Elliot Eastman. Ang dinukot po sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Norte pala, Zamboanga del Norte. At mukhang nakarating na po ito sa mga otoridad ng US Federal Bureau of Investigation at nagpunta na rin sila doon. Makikibalita tayo kung ano ba ang bumabalot sa pangyayaring ito. Ano ang nangyari talaga? Meron na bang mga suspect po dito at ano ang dahilan ba't dinukot itong si Mr. Eastman? Nasa linya po natin si Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, spokesperson ng Police Regional Office number 9. Colonel Galvez, magandang umaga po, ma'am. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo, ano ho ba ang update po natin tungkol dito kay Mr. Eastman? Ito po ba ay nalaman na natin kung nasaan po, sino po humahawak dito at ano po ang dahilan ng pagkakadukot po sa kanya, Colonel Galvez? Yes, Sir Melo. Sa ngayon po is ongoing pa po yung ating mga efforts, tracking efforts na ginagawa and investigation. Wala pa po tayong any proof of life at saka wala pang contact from the abductors po. Both dito sa Philippines at saka sa US, wala pang natatanggap na ganun mga communication. Opo, tama ba? Apat po ang dumukot po dito kay Mr. Eastman? Tama po, Sir. Opo, ano po ba ang nangyari? Anong dukutin po ba siya? May mga saksi po ba tayo na matatawag tungkol dito? Sa ngayon, mayroon ng hawak po ang ating Critical Incident Management Task Group. May mga persons of interest na rin po tayo at yun yung tinitingnan natin, yun yung mga under investigation. Ang pinuntahan po niya, diyan pa siya nakatira at gano'n na siya katagal dito sa Pilipinas po? Yes, Sir Melo, nakapag-asawa ho siya ng local dito at 5 months pa lang po siya dyan sa area. After last year, umuwi siya sa kanila. Bumalik siya, 5 months pa lang siya for this year. Opo, ano po, tama ba ito? Vlogger po, yun po ang kanyang nakadeklara na trabaho? Yun po yung lumalabas sa investigation. Although hindi naman po ganun kasikat na vlogger, sir, kasi medyo maliit pa lang yung reach niya. Opo, anong larangan po ang kanyang mga kinukunat pinifeature dyan sa kanyang vlog? Most recent po is yung mismong locality lang niya po. Yung locality niya nasa tabing dagat, yung kanilang situation sa area. Opo, yung asawa niya, binalikan lang niya dito sa Pilipinas. May anak po ba Yes ito? po. May anak? Wala pa po. Wala pa siyang bagong kasal din ito and binalikan niya dahil graduation po yung ng kanyang asawa po. Okay. So bumalik siya rito. Ang tinitirhan nila, hindi naman sariling bahay po ba nila ito o bahay? Sa kanyang mga in-laws po. Mga in-laws. Sa mismong wife niya po. So doon sila nakatuloy. Opo. Yes, sir. Kasi meron balita po na parang meron na yatang pagbabanta na natatanggap siya. Meron ba gano'n? Actually, hindi siya po, kundi yung mismo mga local authorities natin, yung territorial units natin doon, lagi siyang sinasabihan na hindi siya dapat nag-i-stay doon, pinakamalapit sa dagat. Kaya po may mga natatanggap siyang mga balitang ganun, sir. Kasi ina-advise po ng ating kapulisan na kung pwede mag-relocate sila, napaka-vulnerable po kasi ang area na yon kasi nasa tabing dagat lang po. Bakit po? Kanino pwedeng manggaling po yung pagbabanta? Meron po ba mga ano dyan? Ano tawag dito? Mga masasamang loob, grupo, halimbawa? Ma'am? Meron ho tayong mga history of abduction dito sa area natin, Sir Mel. Very, naman yun, open sa mga lahat. Kaya lagi siyang sinasabihan na ganun, sir, na dapat umalis lang siya doon sa area kasi napaka-vulnerable siya na nasa tabing dagat siya. Kidnapper? Ganon? Malala ba ang may mga insidente ba ng kidnapping ng mga nakalipas po dyan? Mga 2020 po, may nangyari po dito sa adjacent na munisipyo lang po. Opo, ano pong grupo po yun? Yung Mga local po at saka yung by history po, pwede rin nila pinapasa sa mga malaking threat groups. Opo, may Abu Sayyaf ba dyan sa inyo? Yeah, we cannot confirm this time pero dati naman, sir, meron po. Hanggang ngayon? Hindi pa natin mako-confirm sa ngayon, sir. Lalo na hindi natin maitukoy pa sa ngayon kung kaninong grupo po talaga ito. Pero sabi nyo nga, wala pa naman pong impormasyon na nakakarating sa inyo. No? Wala pang ransom demand hanggang ngayon. Tama ho, Sir Melo. Walang ransom demand. Yung FBI agent din nagsabi ho na wala din
nakarating na any information or ransom demand sa USA. Pero bakit binaril pa daw po ito sa kanyang binti bago siya naisama? Opo, tumakas po. Tumagbo ito nung pumasok yung dalawang lalaki sa bahay, sir. Opo, at sinakay po, saka isinakay sa bangka, ano po? Opo, that's 500 meters lang away sa house nila. At itinawid Opo, Sir Melo. sa dagat. So maaring wala na po dyan sa mas malapit, baka nasa ibang lugar na po. Hindi natin discount yung nandito sa area, Sir Melo, kasi nung nangyari yun, talagang malaki yung puwersa na nasa dagat. Oho. At mandami natin ginagawang mga border controls dito. So, nandito pa rin, tinicheck pa rin natin sa area. And na-coordinate na natin yung as far as BAR region at lahat ng mga adjacent regions dito sa atin. Nagtutulungan po sila. Kumusta naman po yung asawa po nito sa ngayon, ma'am? Yeah po. Si ma'am naman po is hawak po, minamanage po ng ating AKG team na nandun sa area. Opo. Matagal na pala itong may banta pero parang baliwala lang sa kanya. Oo. Yung banta na tinutukoy is yung mismo galing sa authority, sir. Sinasabihan siya na pwede. By mere na, syempre, foreigner siya sa area, sinasabihan po siya. Siguro yun yung naging source niya. But direct banta sa mga threat groups po, wala naman po na natanggap siya ng directly ng ganun. Parang paalala lang po sa kanya. Yes, Hindi ka po, safe opo. dito, ha? Huwag kang pagala-gala dyan. Opo. And I think yun po yung naging basis po ng kanyang vlog na lagi sila nagsasabi na gano'n, parang gano'n, sir. May vlog nga daw po na gano'n na sinasabihan niya parang ang tawag doon, I'm not being liked in this area. Parang gano'n? Parang nag-iisa lang siya kasi siya lang po nag-iisang foreigner doon sa area, sir. So parang kakaiba, and then may sinasabi siyang sa vlog niya na maraming pumupunta sa akin dito na nagsasabi pwede ako makidnap dito, something ganun, sir. Ayun, sabi niya they want bad things to happen to me. Parang ganyan. Ganun ang yun daw ang deklarasyon niya bago siya. Ano po? Kasi hindi hindi niya nalalaman yung culture kasi namin dito. If foreigner kasi po, parang medyo kami, takot yung mga tao na nandyan lang siya, kagaya ng mga ibang places na nandyan lang siya sa area na nag-iisa lang siyang foreigner. Napaka-vulnerable po siya doon. Sige po, ma'am, makikibalita po uli kami. Salamat po sa mga impormasyon na ito. Yes, thank you, Sir Mel. Thank you po. Thank you po. God bless. God bless po. Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, spokesperson ng Police Regional Office number 9. Oras. Hilingan, walang pinopro.